Ngayong gabi sa Anggulo, pasukin natin ang mundong pinagmulan ni Alan Pineda Lindo Jr. o mas kilala sa buong mundo bilang Apple the App ng Black Eyed Peas. Ang international hip-hop artist na si Apple the App ay isang proud Pinoy na nagmula sa probinsya ng Pampanga. Dito na siya sa Pilipinas ipinanganak at nagbinata. Sa tulong ng isang Amerikanong sponsor, una siyang nagpunta sa Amerika para ipagamot ang kanyang karamdaman sa mata. 15 taong gulang siya nang tuluyan siyang manirahan sa Estados Unidos hanggang unti-unti niyang mapasok ang recording industry sa Amerika. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Ang ina ni Alan Pineda Lindo Jr. aka Apple the App. African-American naman ang kanyang ama na nadestino noon sa Clark Air Base sa Pampanga. Pero pagkapanganak kay Alan, lumisan na ng Pilipinas ang kanyang ama. Sinong hindi nakakakilala sa kanila? Sabi kabila mga chart-topping hits, dampak ang kanilang concert sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang Black Eyed Peas. Get your education, change your situation, cause the Pero anumang kasikatan at karangyaan ang tinatamasa ngayon ng grupo para sa ating kababayang miyembro ng Black Eyed Peas, manatili raw na malapit sa lupang kanyang sinilangan ang kanyang puso't isipan. I made it Philippines all the way. You know, it's just, I grew up here till I was 14, and I could never change that in who I am, you know. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakasama namin ang 38 taong gulang na si Apple the App noong umuwi siya sa Pilipinas noong ika-18 ng Disyembre. Alas 8 pa lang ng umaga sa trangkahan ng kanilang bahay, naabutan namin na nakapila na ang mga tigiting na ito. Ano, ba't kayo nakapila rito? Ano? Ginaldo. Laki, mabingin ko lang yung Ginaldo. Oo, Ginaldo. Kanino? Black Eyed Peas. Nang araw na pumunta kami, ika-7 araw na palang ganitong eksena sa harapan ng bahay ni Apple the App. Isang linggo na pala siyang namimigay ng aginaldo. It's a time for family and to rejuvenate and to remind me of where I came from and remind me of who I am, where I grew up, and that's why it's really important for me to be doing the things I'm doing. Bago pa man siya sumikat sa buong mundo bilang si Apple the App, simpleng namuhay sa Pilipinas si Alan Lindo Pineda Jr. Ipinanganak siya sa Angeles City, Pampanga noong ika-28 ng Nobyembre taong 1974. Panganay siya sa 7 anak ng Pinay na si Cristina Pineda. Ang kanyang ama naman ay isang African-American military airman na nakadestino noon sa Clark Air Base sa Pampanga. Napakabait talaga. Ever since na maliit siya hanggang lumaki at tumira na sa US, ganun pa rin. Talagang hindi nag-iba ang ugali. Ang lahat ng meron sa ngayon, utang na loob raw ni Apple the App sa kanyang ina. Matapos kasi silang iwan ng militar na ama, mag-isang itinaguyod ni Ginang Pineda ang kanyang mga anak. My mom, she's like superwoman. She's just a great entrepreneur, you know. We had a store in front of our house. Bukod sa paglaki na walang kinikilalang ama, sakitin din daw noon si Apple. Bata pa lang si Alan na magkaroon siya ng karamdamang nystagmus. Isa itong bihirang kondisyon ng involuntaryong paggalaw ng mata. Ayon sa pag-aaral, isa lamang sa kada 1,000 bata ang nagkakaroon ng sakit na ito. Kwento ni Alan, pinakanahirapan siya sa sakit na ito nung estudyante pa lang siya sa Sapang Bato Elementary School sa Angeles, Pampanga. What I would do since I can see the board, I would copy my classmates' notes, you know.
Pero hindi naging hadlang ang kanyang sakit para tulungan ni Alan ang ina sa paghahanap buhay. Marunong ako magtanim ng mais, yung mga kamoteng kahoy. I used to come with my grandpa around 10 years old. I know how to araro. He taught me, you know, how to ride kalabaw. Also making charcoal. No? Oh. Dahil sa hirap ng buhay, nagpursigi ang ina ni Alan na isali siya sa Pearl S. Buck Foundation, isang grupong tumutulong sa mga inabandonang batang may lahing American Asian o Amerasian. My mom signed me up when I was young, and what they do is they get sponsors from the U.S. Sa ilalim ng $1 a day program ng nabanggit na foundation, nagkaroon ng Amerikanong benefactor si Alan na siyang tumustos sa kanyang pag-aaral at pangangailangan. Pearl S. Buck Foundation, and got my sponsor, my dad, Joe Ben Hudgens. And what you do in return is you write letters. You get to show my grades and about what I'm going through in the Philippines. Noong 11 anyos na si Alan, kailangan na niyang ipagamot ang malabo niyang paningin. Kinuha siya ng kanyang sponsor para magpatingin sa Amerika. Because I would tell him about my life story, how I'm having a hard time in school, you know, and it's like, oh, well, there's a lot of technology in the U.S. to help you out with your condition, and that's, you know, that's pretty much how the adoption came about. 3 taon ang nakalipas, tuluyan na siyang kinupkup ng sponsor niya si Joe Ben Hudgens na mula nooy kinilala niyang ama. Bagamat pinapagamot niya ang karamdaman sa mata, hindi pa rin tulubusang nalulunasan magpahanggang ngayon. I feel like I have selected sight, you know, because I'm very good in basketball. None of my friends could beat me in bowling. None of them could beat me in pool. Pretty much do everything. I just can't drive. Sa loob ng halos 2 oras, masagang naghintay ang kanyang mga kabalin para sa aginaldong ipapamahagi ni Applediap. Pagsapit ng alas 10, lumabas si Applediap sa kanyang kwarto at isang masigabong pagsalubong ang binigay ng mga kababayan niya. Katuwang ng international singer ang kanyang ina sa pamamahagi ng aginaldo sa mga kababayan. Bitbit ni Ginang Pineda ang isang bag na may lamang bungkus-bungkus na pera. Bukod sa pera, may grocery items ding ipinamigay sila Applediap. Isa daw sa mga paraan ni Applediap ang pamimigay ng aginaldo para maibalik sa bayan ang suporta ibinigay sa kanya at para magpasalamat na rin sa mga biyayang dumarating sa kanyang buhay. Salamat na mo ako idol. Yeah, maraming nabibiyara na mo every year. Sa raw mismo ang nakaisip ng mag-alas Santa Claus tuwing Pasko. It's a great feeling, you know. I'm like all the kids, you know, and then the parents get the food. Pero sa dami na binigyan nitong Pasko, ang pinaka-espesyal daw na niregaluhan ni Applediap ay ang kanyang pinakamamahal na ina. Well, I can tell you guys, you know, I got her a nice bracelet. I've been collecting jewelry for her from Tiffany's, and this year she gets the nice bracelet. Dating OFW sa Hong Kong ang ina ni Applediap. Ang pagtatrabaho bilang kasambahay ang pinantustos ni Ginang Pineda para sa kanyang pamilya. Pero mula raw nang makaahon sila sa hirap, nagdesisyon daw si Applediap na pahintuin na siya sa paninilbihan sa ibang bansa. Sabi nga niya, deserve ko na daw na magpahinga. 2005, nilibot ko yata yung US. Nakarating nga rin sa San Fernando, San Francisco, San Diego, San Jose, lahat na. Boston, New York. Pero sa kabila ng tagumpay na naranasan ni Applediap, hindi pa rin nawawala ang mga pagsubok. Kabilang na rito ang demo na pagpapakamatay ng nakababata niyang kapatid na si Arnel noong taong 2002. So I was going through my stuff too, you know, and trying to pursue music. For one moment, I wish I was there to just say a few words to him, you know, To guide him. and to guide him. I was having a hard time. He was having a hard time, and I really missed him. And just
to let him know now that, you know, he's still a part of this success. Ang saloobin ni Apple the App ukol sa nangyari, iniyag niya sa pamagitan ng isang kanta sa record album ng Black Eyed Peas. Inalay niya ang kantang The Apple Song para sa kanyang namayapang kapatid. 7 taon ang makalipas, isa na namang dagok ang hirap ng kanilang pamilya. Pebrero ng taong 2009 nang matanggap ni Apple the App ang masamang balita na pinatay sa Porac, Pampanga ang kanilang bunsong kapatid na si Joven, na nooy 22 anyos lamang. Very special because my brother Arnel got passed away. Tangi ang motorsiklong ito na lang daw ang nagsisilbing alaala ngayon ng mga namayapang kapatid. Regalo raw ito ng kanyang pamilya sa kanya nitong nagdaang Pasko. Yeah, so my brother-in-law collected all the parts of their project and put it all together. So when I hold the handle, that's my brother Joven, and you know, and also the chassis and the engine, and it's my brother Arnel. So, Yung bunso, yun yung ina-assemble na bike before ni Joven para sa kanya. Tapos yung isa, yung pangalawang panganay namin, yun yung binili ni Kuya para sa kanya. So pinaghalo-halo yung ano ng motor para at least kada daw maggamit niya, parang kumpleto pa rin kami ba? Every time na may event or mayroon siyang gagawin, gusto niya, nandun lahat ng family, nasa likod lang. Ay, ganun yung kaano si Kuya, para intact ulit. Para naman sa kanyang pamilya, pruweba raw ang taunang proyektong ito ni Apple the App na hindi pa rin nagbabago ang simpleng Alan Pineda noon. Stay as is where he is, ganun. Tapos, tumulong din sa kapwa, ayun, lumingon sa pinanggalingan. I feel joy. I feel good, you know, to be able to help and to be able to donate, and it's just a different feeling inside. It's just a different joy, you know. It's like there's no word for it, you know. I'm gonna, you know, try to write more Tagalog songs, and I want to write I'm Kapampangan, so I want to write a Kapampangan song in there. Don't go away, magbabalik ang Anggulo dito sa TV5. Nang mapadpad siya sa Disneyland, naisip daw ni Alan na gusto na niyang manirahan sa Amerika para rin makatulong sa kanyang ina. Sa tulong ng isang Amerikanong may magandang kalooban, natupad ni Alan ang kanyang American Dream. Ito po ang anggulong aking sisiyasatin. You can be a doctor. You can be a governor. You can be a professor. You can be a leader. All you gotta do is dream. Sa katatapos na Bipinoy Awards ng isang kilalang bangko, Our 2011 Bipinoy awardee, Mr. Alan Pineda. To present the 2011 Bipinoy Awards, I would also like to call on stage kabilang si Apple the App sa mga pinarangalang Pilipino na mamayagpag sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero bago pa man siya maging si Apple the App, ang batang si Alan na dating nagtatanim at nagbebenta ng kamote sa Angeles City, mahilig na talagang sumayaw noon pa man. I was already breakdancing before I left, because you know, I went to elementary school in Tapanbato, and then I had to commute to Angeles, and I would see kids breakdancing on the corners, and I was like, wow, I want to learn that. Nang mapunta siya sa Amerika, kinailangan niyang sabayan ang kakaibang saliw ng tugtugin sa Los Angeles, California, kung saan ibang-iba raw ang kultura. When I first got there, I met a Filipino friend, but he had a certain attire, you know. It was like a long polo shirt, black pants and bands, and I thought that was a dancer attire, you know. I was like, oh, I want to dress like
wanna just like him because he dances. But then I would get chased home from school by other Filipinos, and I didn't understand it. And I was like, well, you know, I didn't come to the U.S. to fight other Filipinos and to be a gangster, you know. Ang breakdancing ang nagpabago sa buhay niya. I changed my whole attire, and you know, I was into breakdancing and making music, so I just focused on that. Taong 1988 nang magtagpo ang kanilang landas ng Jamaican African na si William Adams, na kilala ngayon bilang si will.i.am sa John Marshall High School sa Los Angeles, California. Nagkasundo ang dalawa sa kanilang hilig sa pagsasayaw. Bukod sa pagiging magkaklase at magkaibigan, naging breakdancing buddies din sila. Bumuo sila ng sariling breakdancing group na tinawag nilang Tribal Nation. We actually got, you know, popular in the Filipino scene because at a young age, that's the only thing you could do is go to a house party. So I would take them to all the Filipino parties in Glendale and West Covina and stuff like that in the valley. Noong 1992, binago nila ang tawag sa kanilang grupo, naging Atban Clan, na ang ibig sabihin at Tribe Beyond a Nation. Sa mga panahong ito, nakita na raw ni Alan ang mas malaking mundo para sa kanya. Bukod sa breakdancing, pareho ring mahilig mag-rap sina Alan at William. Halos naging buhay na nila ang hip-hop. Pero kahit dayuhan ang mga kasama, hindi raw kinalimutan ni Alan ang wikang Filipino. I was freestyling when they was like, Abakada, Ega, Ila, Mananang, O, Para, Tatahuaya. Like every time we go to like freestyle session, and then it was like, so Apple yeah, why don't you freak it in Tagalog, you know? And then I started freestyling in Tagalog. Sa dami ng grupong hip-hop sa Amerika, hindi naging madali para kina Alan ang gumawa ng pangalan at musikang tatatak sa madla. Iginapang daw ng kanilang grupo ang kasikatan sa salukuyang pinatamasa. It was hard to be signed to a record company because we were gangsters and we were so different. So we had to prove ourselves. You know, we had to prove ourselves. We had to we would play at clubs, colleges. So, you know, we had to kind of show the record company that there is room for eclectic and more progressive type of music. Taong 1997, nang mabuo ang grupong Black Eyed Peas, si Alan Pineda Lindo ng Angeles, Pampanga, ipinakilala na bilang si Apple the App. At si William, nakilala na rin bilang si will.i.am. Isinali na rin sa grupo ang American-Mexican rapper na si Jaime Gomez, na nakilala bilang si Tabu. Taong 2003, nang mapasali na rin sa Black Eyed Peas ang American singer-songwriter, fashion designer, television host, at artistang si Stacey Ann Ferguson of Fergie. Ang unang awitin ng Black Eyed Peas na pumatok sa buong mundo ay ang kantang Where Is The Love sa kanilang pangatlong album na Elefunk. Nanguna ito sa 13 music charts sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatayang 65 milyong records ng Black Eyed Peas ang nabenta na sa buong mundo. Isa sa naging marka ni Apple the App sa kanyang mga awitin ay ang paglalagay ng ilang linya sa wikang Filipino sa masasayang awitin ng Black Eyed Peas. And I just kind of did it, and then Will just came over to my studio at the house, and then I just kind of showed him. I'm like, yo, check this out, you know? And he's like, what? That's pretty dope. Yeah, you should put that in the album, yo. I was like, really? But it's in Tagalog, you know, but people are not gonna understand it. It's not about understanding it. It's about the feeling and you're sharing your culture.
Ang ika-4 nilang record album na Monkey Business, nagtamo naman ng 4 na beses na platinum, katumbas ng 4 na milyong kopya ng records ang naibenta. Noong 2009, napabilang ang Black Eyed Peas sa 11 natatanging mga awit na nagkaroon ng sabay na number 1 at number 4 hit song sa music chart ng Billboard's Hot 100. Dahil ito sa mga kantang Boom Boom Pow at I Got the Feeling. Hinirang naman ng Black Eyed Peas na pang-7 sa Hot 100 Artists of the Decade ng Billboard Magazine. Makalipas ang 11 taong pamamayagpag ng Black Eyed Peas, umugong ang balitang magkakanya-kanya muna ang mga miyembro ng grupo. Ang focus ngayon ni Apple ay ang itinatag niyang Jeepney Music, isang record label na nagtatampok sa iba pang musikero at DJ. My solo project. I'm gonna focus on, it's always one of my dreams to do a solo album. So I'm gonna pursue that next year. Well, it's gonna be more personal. I'm gonna, try to write more Tagalog songs. And actually, I wanna write I'm Kapampangan, so I wanna write a Kapampangan song in there. Galing man daw sa hiram na kultura ang hip-hop, kung saan umani ng parangal at kasikatan ang Black Eyed Peas, dadamihan pa niya ang pagsulat at pag-awit ng mga kanta sa wika at tunog Pinoy. You just gotta believe in yourself and keep doing your thing and don't take no for an answer, Don't be ashamed to represent your culture. Sa aming pagsama kay Apple the App, nakita namin ang isang malinaw niyang anggulo, ang pagiging makabayan sa kabila ng tinatamasa niyang kasikatan sa ibang bayan. Don't go away, magbabalik ang Anggulo dito sa TV5. Ang kanyang hilig sa breakdancing, rap at hip-hop ang nagbigay daan kay Apple the App para matupad ang kanyang mga pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa mga titik ng kanyang pag-rap, ipinapahayag ni Apple the App sa buong mundo ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya at sa kanyang pinagmulan. Yan ang anggulong inyong matutunghayan. Sa gitna ng pinagdaraan ng trahedya, malaking bagay raw ang pagpapahalagang ibinigay sa kanila ni Apple the App. Matapos ang paghataw sa entablado, namahagi na ng tulong ang international singer. Ang sunod na destinasyon ni Apple the App, ang Xavier University sa Cagayan de Oro City. Binisita niya ang mga student volunteers sa relief operations para sa mga biktima ng Bagyong Sogdo. Agaw pansin ng suot niyang singsing na sumisimbolo sa kulturang Pilipino na may disenyong jeep. It's a certain feeling, when I'm here, I feel home. I still eat with my hands. I still love balot. I still love burro, helmets, Adidas, fish balls. It's just, I'm Filipino. Kitang-kita naman ang pananabik ng mga tao na masilayan ang kanilang idolo. Nilapitan na niya ang mga tuwang-tuwa niyang fans. Sa ikalawang pagkakataon, pinagbigyan ni Apple the App ang hiling ng mga tao na masilayan siyang kumanta.
Todo hataw muli si Apple the App para makapagbigay saya. Matapos ang mini concert, inasikaso ni Apple the App ang mga regalong ipapamahagi. To bring joy, hope, and also chat and help out, you know. I've heard that there's some of the schools got damaged, and we got a campaign called We Can Be Anything, and it's building classrooms. So, you know, I wanted to check it out and help out and help rebuild the damaged schools. Masigasig sa pagtulong si Apple the App sa mga nasalanta ng trahedya. Naiintindihan daw niya ang pinagdaraanan ng mga ito. Minsan din daw nawala ng tirahan ang kanyang sariling pamilya sa Pampanga dahil sa matinding pagsabog ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991. Well, I was already in the U.S. It happened I left in '89, and then erupted in '91. So my family was evacuated from Sabambato to the city, and then when it subsided, I went back home and rebuilt the house that I was born in, grew up in, and came back to Sabambato. Bagamat wala sa Pilipinas nung nangyari ang sakuna, naging daan naman ito para lalong magsumikap si Apple sa ibang bansa para makatulong sa kanyang pamilya. That's really important for me because I was a kid that was given an opportunity and was able to pursue my dreams. So, and now I have the voice and the power to help out. So that's why it's really important. Ang mga karanasan sa buhay ni Apple the App, lalo na ang mga pangyayaring pinagdaanan o nakita niya sa Pilipinas, ang siya raw nagbibigay ng inspirasyon sa paglikha niya ng musika. You know, when I did the video, well, We Can Be Anything, you know, all those kids that are following me in the video really inspired me, so I wanted to go there and visit for Christmas. And also for Christmas Day, we do another release in Sabambato. Milya-milya man ang layo sa Pilipinas ng mundong kasalukuyang ginagalawan ni Apple the App, nananatili pa rin daw ang pagiging simple at matulungin ni Alan Pineda. Ang tagumpay na kanyang nararanasan, isang karangalan sa kanyang mga kababayan, pero mas kahanga-hanga na pinipili pa rin niyang ibahagi sa ating bansa ang mga nakakamit niyang biyaya. Maraming salamat po. Yan ang anggulo ni Alan Pineda Lindo Jr. aka Apple the App. Isang buka. Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.